Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kinalaman sa aklat na tinatalakay natin, ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito, tatalakayin po natin ang kabanata patungkol po sa tinatawag na Salatul Duha. Ang Salatul Duha ay kabilang po ito sa sinabi ng mga scholar na sunnah muakkada. Ibig sabihin, isa sa mga matataas sa sunnah na kung saan papasok na ito sa pagiging wajib dahil doon sa kung saan hindi pinabayaan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Salatul Duha ay mayroong tinatawag na malaking kahigtan o kalamangan ng mga biyayang napapaloob rito. Ang oras ng pagsasagawa ng Salatul Duha, sabi ng mga scholar, ay nasa 15 minutes mula pagsikat ng araw, 15 minutes pagsikat ng araw, ay pwede ka nang magsala ng tinatawag na Salatul Duha. At kung dito ka magsala sa mga unang oras nito, pagsikat ng araw, mga 15 minutes pagsikat ng araw, yun yung tinatawag na ishraq. Okay? At yan ang tinatawag na Salatul Duha. Okay? At hanggang sa 15 minutes bago mag-dhuhr. May mga ibang scholar, 10 minutes bago mag-dhuhr. Okay? May mga iba naman nagsabing 20 minutes pagkatapos ng pagsikat ng araw. Okay? Yan ang umpisa ng oras ng tinatawag na Salatul Duha hanggang sa bago mag-dhuhr ng 15 minutes or 10 minutes. Ang bilang nito ay matatalakay natin sa mga sumusunod na babasahin nating hadith. Isa na rito ay ang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa." Okay? Ibig sabihin po ay kung saan tuwing umaga, ang bawat magkasanib na mga buto, okay, ay nakakagawa ng tinatawag na sadaka. Okay? Sa magkasanib ng mga buto sa ating katawan, ay kung saan bawat umaga ay nakakagawa ito ng sadaka. Okay? At sabi ng propeta, ang bawat pagsasabi natin ng Subhanallah ay sadaka. Ang pagsasabi natin ng Alhamdulillah ay sadaka. Ang pagsasabi natin ng La ilaha illallah ay sadaka. At ang pagsasabi natin ng Allahu Akbar ay sadaka. Okay? Ang pag-uutos ng mabuti ay sadaka. Wa amru bil ma'rufi sadaka. Wan-nahyu 'anil munkari sadaqa. Ang pagbabawal ng masama din ay sadaqa. At lahat ng yan na mga nabanggit, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sumasapat dito sa mga nabanggit na yan ay kung saan tinatapatan ito yung mga sadakang binanggit na yan, ang tinatawag na rak'atani yarka'uhuma. Okay? Dalawang rak'ah ng duha na gagawin ng isang tao, dalawang rak'ah ay kung saan sumasapat yan sa mga nabanggit nating mga sadaka. Ganon kadakila, ganon kalaki ang gantimpala ng pagsasagawa ng Salatul Duha. At dito, sa puntong ito, ay malinaw na sinabi niyang dalawang raka. Isa sa mga naiulat naman na hadith patungkol sa Salatul Duha ay yung binanggit ni Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu na sinabi niya, "Awsani khalili bithalathin." Hinabilinan ako ng aking matalik na kaibigan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang tinutukoy, ng tatlong bagay. Na gagawin ko, sabi niya, la ada'uhunna. Hindi ko ito dapat
pabayaan hatta amut, hanggang sa ako'y mamatay. Okay? Sawmi thalathati ayyam, ang pag-aayuno ng 3 araw min kulli shahr, bawat buwan. Okay? Wa salati duha, at ang pagsasala ng duha. Wa naumin ala witr, at ang pagsasagawa ng witr bago matulog. Habilin, habilin, pangaral, mahalagang advice ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Huraira na wag niya itong pabayaan, wag niyang kaligtaan hanggang sa siya ay mamatay. Yung 3 yon. Ano yung 3? Yun yung pag-aayuno every 13, 14, 15 ng bawat buwan ng Hijri calendar, pagsasala ng duha, at ang pagsasala ng witr bago matulog. Okay? Yan ang matinding habilin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abi Huraira. Okay? So, isa naman sa hadith, yung hadith naman ni Anas bin Malik, na kung saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man yung magsala ng Fajr kasama ang jamaah at umupo na natili sa kanyang upuan kung saan siya nagsala at nagdhikr hanggang sa sumikat ang araw. Okay? Pagkatapos sumikat ang araw, nagsala siya ng 2 rakaah. At yan yung tinutukoy na duha. Okay? Kasi sumikat ng araw. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu kaajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Rawahu Tirmidhi. Ang ginawa niyang ito na nabanggit, sino man yung magsala, man sallal ghadata fi jama'atin, sino man ang magsala ng fajr kasama ang jama'a, at pagkatapos thumma ka'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, at siya'y nanatiling umupo kung saan siya nagsala hanggang sa sumikat ang araw. Thumma salla rak'atain, at pagkatapos ng sikat ng araw, siya'y nagsala ng 2 rak'ah bilang duha. Sabi ng mga scholar, duha ang tinutukoy dito. Ay gagantimpalaan siya ng katulad ng gantimpala ng isang hajj, isang umrah, na kumpleto at ganap niyang nagawa ito. Okay? Buong-buo ang gantimpala din. Ganong kalaki ang reward sa tinatawag na pagsasala ng duha. Okay? So dito sa puntong ito ay 2 rak'a naman ang nabanggit. So pwedeng 2 rak'a. Isa naman sa mga naulat yung hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nang tanungin siya kung ano yung sala ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa duha, at sinabi niya, yes, nagsasala ang propeta. Oo, nagsasala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng duha, at ito ay 4 rak'at, 4 na rak'a. At dito ay dinadagdagan niya, minsan dinadagdagan niya kung ilan yung nais niyang idagdag. So ang tinukoy niya Aisha ay 4 naman na rak'a. Sa ulat naman ni Anas bin Malik, binanggit na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rak'at. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng salatul duha ng 6 na rak'ah. Bawat 2 rak'ah nagtataslim. Okay? Yan po ang mga bagay na may kinalaman sa salatul duha. Ganyan po kahalaga, at yan ang mga kahigtanto at kabutihan. Hanggang sa muli, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.